Na-surprise si Dr. Genus sa pagdating ni Zombieman dahil hindi niya inaasahang ang nag-iisang tagumpay ng kanyang immortality experiments ay magiging isang certified hero. Hindi napigilan ni Zombieman ang galit at tinanong niya kung bakit biglang naglaho ang House of Evolution matapos ang lahat ng ginawa sa kanya. Ipinaliwanag ni Dr. Genus na nabigo ang kanyang research nang matuklasan niya ang isang kapangyarihan na mas mataas pa sa artificial evolution. Doon niya napagtanto na posible palang alisin ang tinatawag na limiter. Ayon sa kanya, ang sobrang lakas ay hindi lang biyaya, isa itong mabigat na pasanin na maaaring magdulot ng kawalan ng kontrol at mag-transform sa isang nilalang bilang halimaw na hindi na kayang pigilan ang sarili. Tuluyan nang naglaban si Garo at ang dalawang halimaw. Makikitang sabay na nagpapalitan ng mabilis at malalakas na atake si Garo at Reaper, na para bang isang choreographed fight. Kahit gaano kabilis ang pag-atake ni Reaper gamit ang kanyang matutulis na patalim, madali lang itong naiilagan ni Garo, na tila sumasayaw sa bawat pag-iwas. Mula sa likuran, bigla namang umatake si Insect God ng buong lakas. Nasalagman ni Garo ang atake, bumaon pa rin siya sa lupa dahil sa tindi ng impact. Sinundan pa ito ng isang malakas na suntok, dahilan para mapaatras siya at tumama sa mga kable ng kuryente. Hindi niya ito ininda at agad na bumalik sa dalawa upang ipagpatuloy ang laban. Ipinaliwanag ng doktor na ang lalaking tinutukoy niya ay kakaiba dahil sa hindi masukat nitong lakas. Natanggal daw nito ang sariling limiter. Napatanong si Zombieman kung posible bang makamit ang lakas na walang limitasyon ng walang kapalit. Agad namang tugon ni Dr. Genus na siyempre ay may kapalit ito. Dahil sa sobrang lakas ng taong iyon, naging kalbo siya at nagawa niyang talunin ang pinakamalakas na warrior sa kanilang laboratorio gamit lang ang isang suntok. Hindi makapaniwala si Zombieman dahil marami na siyang nakita na monsters na umaabot sa limitasyon ng kanilang kakayahan. Muling ipinaliwanag ni Dr. Genus na maraming dahilan kung bakit nagiging halimaw ang isang nilalang. Maaaring dahil sa matinding obsesyon o napakababang tingin sa sarili. Dahil dito, nagiging abnormal at mutated ang kanilang cells. Maging mga nilalang tulad ng Clan of the Seafolk na umatake sa City J at ang mga alien na lumusob sa City A ay may tuturing na tunay na halimaw. Sinabi rin ng doktor na kahit ang mga heroes ay may matinding kapangyarihang labanan ang mga ito. Bawat isa ay may natatanging pinagmulan, merong likas na malakas at pinagyaman ang talento, merong sumailalim sa cybernetic enhancements, may mga bunga ng experiments, at mayroon ding ipinanganak na henyo. Gayunpaman, ang lalaking ito ay naiiba. Ipinanganak siyang ordinaryo, namuhay ng ordinaryo at walang espesyal na talento. Isang normal na tao lamang, pero sa tindi ng kanyang pagsusumikap, nabuksan niya ang pinto ng kanyang limitasyon at tuluyang winasak ang limiter. Sa huli, sinabi ni Dr. Genus na may posibilidad na makilala ni Zombieman ang taong ito dahil isa rin itong hero. Habang nakatayo sa harap ng dalawang kalaban, naisip ni Garo na kaya niyang talunin ang mga ito dahil mas malakas pa rin si Silverfang kumpara sa kanila. Kumpiyansang sinabi ni Garo na kabisado na niya ang lahat ng galaw nila at hindi na sila magkakaroon ng pagkakataon na tamaan siya. Bigla namang lumitaw ang isang putik na halimaw at ginawang hostage ang bata. Agad na sumigaw si Garo, sinabing walang kinalaman ang bata sa laban nila. Sa mismong sandaling iyon, sinamantala ni Reaper ang pagkakataon at umatake mula sa likuran. Hindi nakagalaw si Garo at kasunod nito ay tumama ang isang malakas na suntok ni Insect God sa kanyang sikmura. Sunod-sunod siyang pinagtataga ni Reaper gamit ang mga matutulis nitong patalim, halos walang pahinga sa bawat hiwa. Napilitan si Insect God na pigilan si Reaper dahil tila sobra na ang pinsalang natatamo ni Garo. Dahil kumbinsido silang malapit na itong mamatay, nagpasya ang dalawang halimaw na iwan si Garo at umalis. Samantala, sa bahay ni Saitama, labis nang nag-aalala sina Genos at ang iba pa dahil hindi pa rin ito nakakauwi. Tahimik nilang iniisip ang maaaring nangyari sa kanya. Biglang bumukas ang pinto at narinig nila ang boses ni Saitama, senyales na nakabalik na siya. Agad siyang tinanong ni Silverfang kung nagtagumpay ba ito. Dahil sa itsura at sagot ni Saitama, nagulat ang lahat at napatanong kung talaga bang nakita niya si Garo. Sumagot lang si Saitama ng pabirong, "Ha? Nandito pa rin kayo sa bahay ko?" Napansin ni Genos ang dugo sa damit ng kanyang master. Ipinaliwanag ni Saitama na mula lang iyon sa isang halimaw na nasalubong niya pauwi. Dahilan ito para seryosong tanungin nila kung ano nga bang nangyari sa kanya.
Napaupo si Saitama at inihayag ang kanyang tunay na problema, nahulog niya ang wallet niya kung saan man. May 6,000 yen pa naman daw iyon sa loob. Napabuntong hininga si Silverfang, akala niya ay nakaengkwentro na ni Saitama si Garou. Nang marinig ni Saitama ang pangalan ni Garou, bigla itong nataranta at nauutal na sinabing dahil sa paghabol niya dito, naiwan niya ang napaka-beige sa restaurant. Sa mismong sandaling iyon dumating si Fubuki, galit na kinompronta si Saitama. Napansin nila ang napaka-beige sa kamay ni Fubuki, kaya agad nagpasalamat si Saitama. Anya, hindi pwedeng mawala ang napaka-beige sa isang hot pot. Lalo namang nainis si Fubuki dahil siya raw ang pinagbayad ni Saitama sa restaurant at iniwan pa siya sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap. Nagulat si Saitama at nagtanong kung ano raw ba ang pinag-uusapan nila. Bigla namang may na-detect si Genos na paparating sa kanilang lokasyon. Nag-alala siya kung sino ang haharap dito, injured pa ang dalawang matanda, maaaring hindi kayanin ni Fubuki kung sakaling demon level ang kalaban, at si Saitama naman ay tila sobra ang mental stress dahil sa nawalang wallet. Tanging si King lang ang maaasahan sa ngayon. Kaya sinabi niya ito kay King at itinulak palabas ng bahay. Pagbukas ng pinto, lalong bumilis ang tibok ng puso ni King. Ipinahayag niyang nasa pinto na ang tinutukoy ni Genos at pinapasok niya ito. Nagpakilala ang bisita bilang si Dr. Kuseno, ang siyentistang responsable sa pag-aayos ng katawan ni Genos. Ipinaliwanag niyang nakatanggap siya ng distress signal kaya personal siyang pumunta upang alamin ang kondisyon ng kanyang pasyente. Ipinakilala ni Genos si Saitama bilang kanyang master, at nang babatiin na sana ito ng doktor, nilapitan siya ni Saitama at sinabing pakitanggal ang sapatos bago pumasok. Habang nagpapasalamat si Dr. Kuseno kay Saitama sa pag-alaga nito kay Genos, sinabi ni Saitama na masyado nang masikip sa kanyang bahay, kaya mas mabuting umalis na siya. Ngunit bago umalis, may iniabot muna ang doktor, isang Ultimate Premium Deluxe Beef, bilang pasasalamat. Biglang nagbago ang tono ni Saitama, magalang niyang tinanggap ang regalo at tinawag pa itong Dr. Kuseno. Dagdag pa niya, pwede raw itong bumisita kahit kailan. Napansin agad ito ni Fubuki at napailing, sinabing napakadali palang kausap ni Saitama at akala niya ay mahihirapan siyang i-recruit ito. Ilang sandali pa'y naitanong ni Saitama kung bakit hindi pa umuwi ang lahat sa kani-kanilang bahay. Kung wala raw silang gagawin, mas mabuti nang magsiwi na sila agad. Sa loob ng Monster Association, iniulat ni Reaper na isang failure si Garou at napatay na nila ito matapos silang unang atakehin. Hindi agad naniwala si Gyoro at tinanong kung ano nga ba ang tunay na nangyari. Ipinahayag ni Insect God na si Garou ay isang ordinaryong tao lamang na nagpapanggap bilang halimaw, at anumang oras ay maaari silang traidorin depende sa sitwasyon. Napansin ni Gyoro na mukhang labis silang napinsala sa laban at tinanong niya kung ganoon ba talaga kalakas si Garou at kung sigurado silang napatay nila ito. Sagot ni Reaper, hindi man nila na double check, sigurado raw siyang hindi na ito makakabangon. Itinanong din ni Gyoro kung bakit may dala silang bata. Paliwanag ni Reaper, nakita kasi sila nito kaya napilitan silang isama ito. Sinabi naman ni Gyoro na anumang oras ay matutunto ng Hero Association ang kanilang base dahil nakakita sila ng isang surveillance robot sa paligid ng hideout. Ibig sabihin, nalalapit na ang pagdating ng mga Class S heroes na kanilang inaabangan. Agad niyang iniutos na maghanda ang lahat ng halimaw para sa paparating na labanan. Dahil dito, isa-isang naghanda ang mga miyembro ng Monster Association upang harapin ang mga heroes na paparating. Dalawang lalaki ang kasalukuyang nagsasanay, sina Gale Wind at Hellfire Flame, ang magpartner na ninja na kabilang sa Monster Association. Classified sila bilang Demon level at Dragon level threats. Sa kanilang matinding training, makikita ang lakas ng bawat atake, at ang nakamamanghang bilis ng kanilang mga galaw, patunay na sinumang hero na makakaharap nila ay tiyak na haharap sa isang napakahirap na laban. Habang naglalakad sina Reaper at ang bata, nakasalubong nila si G5. Agad namang napansin ng batang hostage ang piraso ng ulo ni Metal Knight na hawak nito, dahilan para lalo siyang matakot. Dinala ni Reaper ang bata sa isang kulungan. Pagkapasok niya, nagpakilala ito bilang Tareo at tinanong kung dinakip din ba siya ng mga halimaw. Ipinakilala naman ng bata, si Waganma, ang anak ng kilalang negosyante na konektado sa Hero Association. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang lumitaw ang putik na halimaw.
Tinanong niya ang mga bata kung ano ang pinag-uusapan nila at sinabing wala silang kahit anong pag-asang makauwi pa. Matapang na nagpahayag si Waganma na ililigtas sila ng mga heroes kapag hindi sila pinalaya. Natawa ang halimaw at mariing sinabi na mamamatay lang silang lahat. Idinagdag pa niya na kahit ang mga Class S heroes ay walang laban sa mga halimaw ng Monster Association. Ipinagmamalaki niyang mas malakas pa sila kaysa sa kahit sinong top hero, lalo na ang kanilang mga dragon-level monsters, na animoy nilikha mismo ng isang Diyos. Sa huli, ipinakita ang walang malay na katawan ni Garou. Marahang gumalaw ang daliri nito, senyales na buhay pa siya. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.